Yes! Hi mga Janine fans! Janine Gutierrez. O kasi may update tayo kay Janine na talagang naibalita din namin sa Marites University ang kanyang pagiging excited dahil dream come true nga para sa kanya na yung kanyang ginawang pelikula under Direct Love Diaz na maisasali sa mai-exhibit sa Venice Film Festival this coming alam ko ngayong August yan na although not in competition yung pelikula niya with Love Diaz na pinamagatang Phantosmia yun na nga magpi-premiere sa eto kailangan kong basahin kasi parang French ito charot sa Venice sa La Biennale di Venezia. Yun. Kaya sabi dito ni Janine, super dream come true our film. Love Diaz's Phantosmia will premiere at this year's La Biennale di Venezia. So grateful and happy and honored to be part of this film. Venice has always been a dream and I'm just again so grateful to the Love team and to everyone else who has trusted me enough to cast me in their films and series. All I've ever wanted is to make good projects, and I'm just so thankful that all the work has led me here, part of another story that showcases our Filipino filmmaking to the world. Thank you, thank you, thank you. O yan nga po ang ilan sa Instagram post ni Janine na ang ganda-ganda ng itsura. Parang kakaiba. Alam naman natin na si Janine na isa sa mga young actresses natin sa generation na ito na alam natin na talagang napakagaling, versatile, award-winning. In fact, sila magkakahilera yan Nadine Lustre, Janine Gutierrez, sina Catherine Bernardo, Julia Montes. Ito na yung batch nila na talaga namang mga serious young performers or mga young award-winning actresses ng kasalukuyang industriya natin na nakaka-proud nga tingnan kasi hindi naman nakakapagtaka kasi si Janine naman alam naman natin ang pinanggalingang pamilya niyan, ang dugo niyan, Gutierrez o si Ramon Christopher ang kanyang tatay, lolo niya si Eddie Gutierrez, di ba? Lola niya si Pilita Corrales o si tita niya si Jackie Lublanco, di ba? Nasa lahi nila yan. Although sa nanay side naman, ang husay-husay din ni Lotlot de Leon bilang kanyang totoong nanay, biological mother niya. Although alam naman natin si Lotlot ay hindi naman totoong anak ni Christopher de Leon at saka ni Nora Honor. But still, in terms of talent, hindi mo mapag-iiwanan, di ba? So, kaya ang saya-saya lang ibalita mga ganito or i-share sa inyo kasi nakikita natin na kami nga kasi panahon ako ni Ate V. Although syempre naabutan ko yung panon ni Susan Roses di ba, ni Charito Solis. Charot. So panon at tayo ni Ate V. So syempre inabutan pa natin ng mga Sharon Cuneta, sina Snooki, yan mga Marisol Soriano. And na si Marisol ngayon ay makakasama nga ni Janine at na kausap ko ang isang kachika natin na tuwan-tuwa si Maria kasi matagal na rin pala niyang parang ina-aspire or pinapangarap na makasama si Janine Gutierrez kasi yun nga bukod sa anak ito ni Lotlot at saka ni Ramon Christopher na noong araw ay nakakatrabaho ni Inang Maria, nakakasama niya. Parang sinasabi ni Maricel na na-challenge pa rin siya gaya nga ni na Ate V at mga iba pa mga veteran actresses na mga legendary queens natin dyan na sabi na na-challenge pa rin na sa panahon ngayon ng social media, ng digital world, merong mga performers gaya ni na Janine na talagang ang gagaling at ma-challenge ka na sabayan ng husay nila. Kaya na-excite din po kami dito sa Unbearable Channel kasi nga itong Lavender Fields na malapit na mapanood sa Pamilya Network na pinangungunahan nga ni Jericho Rosales o kaya di ba madalas ang sighting sa kanila ni Janine with Jodian Santa Maria, with Jolina Magdangal. Wow, Jolens! I miss you, baby. Baby ko rin yung araw si Jolina. And then, si Albert Martinez, yan, direct Albert Martinez na yan talaga sobrang sasabihin ko sobrang nasabi ko super close ako dyan lalo nung mga panahon po namin ni na Cookie
ang kanyang yumaong asawa na si Lizelle Martinez, kami ni na Princess Punsalan, o ni na Dalian Carvajal, Pops Fernandez, magkakagrupo kami, no, mga sosyalero. Charot! Yan, si Little ang tawag namin dahil Little ang palayo ni Albert nung araw. Kasama rin siya dito. And of course, ang Papa Dudes ko, si Edu Manzano, na talaga namang, wow, Eduardo! Eduardo rin ang tawag ko sa nag-aala TV ako. Ang ganda lang, sabi ko nga, alam mo, kung napapanood man ito ng mga taga Dreamscape, may mga unit dyan sa ABS-CBN, hindi nyo na ako kailangan, kahit hindi nyo na ako imbitahan sa mga press ko nito or whatsoever, the fact na ito yung cast members nitong napaka-exciting na project na Lavender Fields na very soon ay papapanood natin. Jericho Rosales, Jody Santa Maria, Maricel Soriano, Jolina Magdangal, Albert Martinez, Edu Manzano, and Janine Gutierrez. Saan ka pa? Hindi nyo ako na mismo magpi-PR neto. Charot! Kasi dito pa lang panalo ka na sa cast, and alam naman natin, although ako pag may mga naobserbahan ako mga series ng ABS-CBN at kahit naman ng GMA7 in general, pati ng TV5, pag may mga series sila na sa tingin ko naman ay nanluloko na, talagang ino-okray ko din. Pero sana itong Lavender Fields ay hindi ko ma-okray at sana maging faithful ito sa material at kasi ang gagaling ng mga artista ninyo, sabi ko nga, parang ito yung isa sa mga marami pagkakataon, although naman ang ABS-CBN kilala naman talaga sa pagkakast ng mga artista at mga performers na talaga namang wow, world class ang dating. So hindi mo maka-question yun. But the thing is, with the storytelling and the way na it's being handled by an ace director, tapos may mga writer kang mga magagaling mag-research at talaga namang yung attuned with time na talagang yung mga dialogue at mga lengguwaheng nilalabas diyan ay talaga namang relatable sa maraming tao. Doon pa lang panalo ka na. And with this project, na-excite po kami, 'di ba? Di ba nagsimula yung chika natin doon sa Dream Come True ni Janine dahil yung kanyang Love Diaz movie na Phantosmia, sana napapronounce ko ng tama, mag-exhibit sa Venice Film Festival ngayong August. And super excited niya si Janine dito kasi sabi nga, Dream Country, this is, hindi ko alam kung pang ilang international kasi may mga nababalitaan ako before, but this one is parang big kasi siya yung lead actress dito sa Love Diaz movie nito, na alam naman natin na si Love Diaz na pag nag-direct ng pelikula or nag-handle ng pelikula, inaabot ka isang buong araw para matapos mo yun. Pero hindi naman siguro, kung nasanay tayo dun sa mga Love Diaz movies na mga 6-8 hours or more than 8 hours, ang alam ko, ang dinig ko, mga 4 hours lang naman itong pelikula ito. Pag isipin mo na lang, 4 hours mo makikita nakababad doon ang siguro majority or majority of the scenes na mapapanood mo with Janine. Yun nga, nakita mo siya na ibang itsura, na walang make-up, mukhang marusing, etc. Kasi nakaka-excite. Hindi ko pa rin na masyadong nare-research kung ano yung itatakbo nitong kwento na to. Pero syempre, the fact na tinanggap ito for, although non-competition or for exhibition ito sa Venice Film Festival this year, is already an enough parang booster or an enough reason for us to believe that this is really a very exciting and very good film, lalo pat Love Diaz na kilala naman natin pagdating sa mga international festivals na nagpi-feature ng mga ganitong klaseng pelikula. So nag-segue na po ako, binalita ko lang po itong update na ito sa inyo at maraming salamat. I would like to take this opportunity na pasalamatan ang mga very loyal pa rin pong mga subscribers, ang mga very loyal pa rin pong supporters ni Janine Gutierrez. Nakarating po sa akin through my good friend Romel Gonzalez. Si Romel, isa sa mga naging close sa akin yan nung araw at nagsusulat po yan sa akin sa Kabayan Weekly dun sa Dubai at sa mga iba pang mga kung saan naging editor ako at naging presidente rin siya ng PMPC or Star Awards, Philippine Movie Press Club, naging presidente din sa Romel at very close po siya sa pamilya ni na Lotlot. Ang tawag nga sa kanya ni Lotlot ay Nay, na i-forward niya sa akin yung exchange of text messages nila at nagpapasalamat si Balot sa akin through him, sabi niya parating mo naman dito kay Sir Ambet na nagpapasalamat dahil marami yatang nakarating kay Lotlot de Leon na kung paano kung laging binibigyan ng puwang
ang mga pagbabalita natin dito tungkol kay Janine Gutierrez. Sabi ko naman, it's normal kasi hindi lang naman kay Janine ko ginagawa yan, although sa iba. Although kaya lang ako, nagkaroon lang siguro ng soft spot sa akin si Janine kasi may mga pagkakataon na talaga namang napakamarespeto niyang kausap. Although sabi ko nga dati pa sa inyo dati na there was even a time na ako, close din ako sa mga Revilla, lalong-lalo na kana Mayor Strike Revilla at sa kapatid niya si Senator Bong Revilla na di ba nagkaroon minsan ng what's this, banggaan ng ideology, ng prinsipyo. Kaya nga di ba umalis sa GMA Network noon si Janine dahil may mga political siyang paniniwala na hindi nagtutugma sa pinaniniwalaan ng isang Bong Revilla. So to speak, hindi na ayos yata yun. So kung doon ko pagbabasihan, hindi sana lagi ko nang tinitira si Janine, but hindi po ako ganung klaseng mamamahayag, hindi ako ganung klase, hindi naman sa nag-aangat ako ng bangko, ano? But the thing is, may mga nakikita kasi ako, at pag nakakausap ko naman din kasi si Janine, although sa mga press con lang at hindi yung masinsinan, ramdam na ramdam ko ang pagiging sincere niyang tao at yung katalinuhan niya, bukod pa sa ganda talaga ako sa kanya. And of course, kay Lotlot Del Leon, maraming salamat sa pagpapaabot ng iyong mensahe na nakarating sa akin. Through din, parang may group chat din sila, nandun din, batiin ko na rin ang aking kaibigan si Nadia Montenegro, na kita mo naman, Nads, di ba naging kapitbahay ko po yan dyan sa Town and Country dito sa May Marcos Highway sa Antipolo. Naging magkapitbahay kami. Yung anak ko po ay schoolmate ng kanyang anak ni Sofina. Kita mo, for the longest time, yung mga naglabasan na ngayong mga revelasyon, balita tungkol sa mga ganyang bagay. Kahit alam ko na noon pa, dahil kami ni Nanay Christopher Min ay nagkasama din ng matagal na panahon kasi halos magti-30 years po ako sa ABS-CBN. So ang dami namin pinagsama, ang dami alam, pero never ako nagkukwento ng ganyan. Kaya salamat sa pagtitiwala at naramdaman ko. So may group chat sila doon at nagkapalitan sila ng mga opinion doon. Kaya balot ko nanonood ka man, Lotlot, hindi mo lang siguro naaalala nung panahon na 10 with Kuya Germs at saka inabutan ko pa noon ang Ike Lozada, and of course ang aking mentor na si Ate Lourdes Inday Badiday, na kung saan ako nagsimula noong 1985, 86. O, kita mo, magpi-58 na po ang lola mo. Hindi lang siguro kung mukhang gano'n, di ba? Na madalas ko kayong nakakausap at dinadalo ni Monching doon sa That's Entertainment. Naging bahagi rin ako ng mga marami natin mga fiesta, mga baratilyo talaga. Naalala mo yung doon? Yung mga baratilyo sa mga probi-probinsya, pag may mga gano'n na minsan nag-host ako, tapos nagdadala ako ng mga artista, kasama ko, paborito ko noon nga, sina Tina Pader, sina Cheryl Cruz, Donita Rose, magaganyan, and sina Lotlot, Jennifer Sevilla, may Jennifer Mendoza pa. 'Di ba? Maraming gano'n, yung mga panahon na talagang nag-aano-ano na ako doon nung hindi naman nagma-manage but nag-a-assist kasi doon nga nagsimula nga ako bilang production assistant hanggang maging production manager ako ng mga shows ni Ate Lud. So, hindi na lang siguro ako natatandaan ni Balot or ni Lotlot, pero yun, doon tayo nagsimula, and eto na nga, dalagan-dalaga ng unika ihiya mo. Siguro nga naninibago. Pag napanood siguro ito ni Lotlot, ay, yan na ba si Ambet? Kaganon siguro siya. Kasi nung araw, ang tawag sa akin, Bert, hindi Ambet. Kasi di ba nung araw, sina Mamita Pilita Corrales at saka si Bertawa Marcelo, yung sa tawag ng tanghalan ba yun? Or tanghalan ng kampiyon sa GMA 7 na kung saan nagsimula ako maging sa production. Yung kami magkakasama sa mga taping. So, ang daming connection. Plus, of course, nakakatrabaho kaya si Nora Honor, lalong-lalo na si Brother Bo, si Christopher De Leon. So, marami na tayong enkwentro. Plus, si Ian. Yan, si Matet. So, marami na tayong pagkakataon na nagkasama at nagkita. Hindi lang siguro ako maalala ni Balot kasi mas maganda na po ako ngayon. Charot! At hindi na siguro nga ako kung nagkaedad man ako kung 58 na po ako, siguro mukha lang akong 56. Charot! Ako ang inyong likod. Nagpapasalamat po rin sa inyo. At sa mga subscribers po at mga sumusuporta kay Janine, keep on subscribing our channel and supporting Miss Janine also. At sa lahat ng proyekto, sabi ko nga kanina, super excited. Yung papalabas sa Venice na yan, mapapanood natin yan for sure. Pero itong series na katatambalan o katatampukan ni Jericho Rosales, Jody Santa Maria, Miss Marisol Soriano, Edu Manzano, Albert Martinez, my lovely, tell hello na may miss na kita, Jolina Magdangal, and of course, Janine,
ay aabangan po namin Lavender Fields. Mula dito sa Unbearable Channel, ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus, nagpapasalamat!